Isang lalaki na may mga sugat sa mukha ang palihim na umuuwi para kunin ang kanyang mga gamit. Plano niyang tumakas nang hindi nalalaman ng kanyang asawa at anak. Makalipas ang 2 taon, nasa Germany na siya at nagtatrabaho bilang karpintero. Isang araw, binigyan siya ng bagong trabaho ng kanyang amo. Kahit nag-aatubili, sumunod siya at nagmotor papunta roon. Habang nagmamaneho sa kagubatan ng Germany, pumalya ang preno ng kanyang motor. Nawalan siya ng kontrol at bumangga, at mula roon, gumuho ang kanyang buhay. At iyon pa lang ang simula ng kanyang pakikipaglaban para mabuhay. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang German police para patayin siya. Ninakaw niya ang isa sa kanilang mga motorsiklo at nagsimula ang habulan. Ang lalaking ito ay si Arsky, dating French policeman na ngayon isang fugitive. Puno ng dugo at pagtataksil ang kanyang nakaraan, kaya nagtatago siya ngayon sa ilalim ng bagong identidad. Tumakas siya mula sa kanyang asawa at anak matapos niyang patayin ang sarili niyang partner. Sa Germany, nagtayo siya ng bagong buhay bilang karpintero at naloko pa niya ang isang babae para pakasalan siya nang hindi siya paghinalaan. Pero patuloy pa rin siyang tumatanggap ng maruruming trabaho, nakikipagdeal sa mga korap na French police bilang surir ng droga. Habang nagde-deliver ng panibagong shipment, hinabol na naman siya ng German police. Dahil sa husay niya, nakatakas siya. Pag-uwi niya, inutusan niya ang kanyang pangalawang asawa na umalis ng bayan. Nag-impake siya ng pera, passport, at baril para tumakas sa Germany. Nagdemand ng sagot ang babae pero hindi niya ito pinansin. Bago sila makaalis, dumating ang 3 korap na German police. Ibinihenta nila ang tunay niyang pagkakakilanlan, na ikinagulat ng asawa, bago ito barilin hanggang mamatay. Habang nakatitig si Arsky sa bangkay, ipinaliwanag ng mga pulis na ipinadala sila ng dating superior niya. Hinalugog nila ang bahay at kinuha ang isang bag, na hindi nila alam ay may bomba. Sumabog yun at agad silang napatay. 2 sa kanila ang nakaligtas sa pagsabog, pero hindi nila nakayanan si Arsky. Pinatay niya silang isa-isa, at nag-iwan ng isa para maghatid ng mensahe sa kanyang boss na patay na si Arsky. Pagkatapos, sinunog niya ang bahay at naghanda bumalik sa France. Pagdating sa France, pumunta si Arsky sa isang used car lot para magrenta ng Renault 21 na may nakatagong armas. Pero dahil nawasak na ang kotse, napilitan siyang kumuha ng ordinaryong van. Samantala, napunta ang atensyon kay Alexander Rash, isang korap na police commander na umupa sa German police para patayin si Arsky matapos maabala ang kanyang drug business. Nakipagkita si Rash sa mga pulis na nag-turnover ng isang gangster at informant na si Lo, na kaibigan din ni Arsky. Pagkaalis ng mga pulis, agad binugbog ng mga tao ni Rash si Lo. Pabalik na sa istasyon, pinag-usapan ng mga pulis ang mga krimen ni Rash. Alam nilang kulang na lang sila ng oras para ibunyag ito. Pero bago sila makakilos, binangga ng isang truck ang kanilang sasakyan, halos ikamete nila. Ang ambush ay kagagawa ni Yuri, kanang kamay ni Rash, na dalubhasa sa pag-alimina ng mga banta. Sinunod niya ang utos, tinapos ang buhay nila, at nag-ulat pabalik kay Rash. Matapos matanggap ang ulat, bumalik si Rash kay Lo, na halos hindi na makagulapay sa babbog. Hindi niya ito pinatay, sa halip, binigyan niya ito ng babala, lumayo sa kanyang negosyo, dahil kahit sino na malapit sa kanya ay mamamatay kapag sumuway. Pagkalaya, nagkita muli si Lo at Julia, isang pulis na determinado pabagsakin si Rash. Inalok siya ni Julia ng matinong trabaho, pero sinabi ni Lo na balak na niyang lumipat sa Spain. Samantala, nagsumite si Moss, isa pang pulis, ng ulat tungkol sa korupsyon ni Rash. Hindi ito pinansin ng mga nakakataas, sinasabing kulang ang ebidensya. Samantala, si Lo, na bagong tapos maligo, ay nakakita ng recording ng isang interogasyon sa kanyang bahay. Nasa recording si Arsky, na iniinteroga tungkol sa isang murder. 2 taon na ang nakalipas nang magkagalit sina Arsky at ang partner niyang si Cheres, na malapit na kaibigan din ni Lo. Noon, humarap si Arsky sa pagpili, manatiling tapat o ipagpatuloy ang pagiging tauhan ni Rash. Dahil lubog na siya sa korupsyon, sinunod niya ang utos ni Rash.
Nang maging banta si Cheres sa negosyo ni Rash, napilitan si Arsky na patayin ang sarili niyang kaibigan. Patuloy silang binabagabag ng nakaraan. Naaalala ni Lo ang pagkamatay ng kaibigan. Si Arsky naman ay patuloy na dinadala ang mabigat na konsensya. Iningatan niya ang keychain na binigay sa kanya ni Cheres, paalala ng pagtataksil na ginawa niya. Pinagsisisihan niyang pinili niya ang pera kaysa katapatan. Pagkatapos, tinawagan niya ang una niyang asawa, si Stella, at sinabing uuwi na siya. Habang lumilingon si Arsky sa nakaraan, si Rash naman ay abala sa pag-angat ng kanyang kapangyarihan. Pinipilit niyang kumbensihin ang mga police chief na i-promote siya bilang regional police chief, isang posisyong magpapalawak sa kanyang ilegal na negosyo. Nagdadalawang isip ang mga opisyal, lalo't kilala nilang delikado ang kanang kamay niyang si Yuri dahil sa pagiging marahas nito. Para mas gumanda ang imahe niya, inutusan ni Rash si Yuri na lumayo muna tuwing nasa istasyon siya. Pag-alis ni Yuri, pinayuhan siya ng assistant niyang si Cole na kumpirmahin ang pagkamatay ni Arsky sa Germany. May hinala itong buhay pa siya. Sumang-ayon si Rash at pinadala si Yuri para mag-imbestiga. Hindi nagtagal, nalaman ni Yuri na nakabalik na si Arsky sa France. Agad siyang naglakbay para habulin ito. Samantala, bumisita si Lo sa car workshop na pag-aari ni Sarah, kaibigan ni Julia. Magaling si Lo sa pag-modify ng sasakyan at madalas gumagawa ng combat-ready cars para sa kanyang mga misyon. Dumating siya para kunin ang Renault 21 na iniwan niya noon sa workshop. Ipinaliwanag ni Sarah na masyado ng luma ang kotse at dinala na sa scrapyard. Sa halip, naghanda siya ng mas mabilis na Alpine A110 para sa kanya. Tumanggi si Lo at iginiit na ibalik ang Renault 21. Dinala siya ni Sarah sa scrapyard gamit ang Alpine A110. Pagdating nila, sira na ang Renault 21. Ibinunyag ng trabahador sa scrapyard na hinahanap din ni RC ang parehong sasakyan. Nagulat si Lo at napagtanto niyang nakabalik na si RC. Dahil sa matinding pagnanais na ipaghiganti ang pagkamatay ni Cheres, nangako siyang mahuhuli niya si RC, buhay man o patay. Agad niyang tinawagan si Julia upang ipaalam ito, at naghanda naman si Julia para kumilos. Samantala, nakipagkita si RC kay Stella. Sabik niyang makita ang kanilang anak, kaya nakiusap siyang bigyan siya ng pagkakataon. Tumanggi si Stella at sinabi sa kanya na kung nais niya ng pagtubos at kapatawaran, kailangan niyang sumuko sa mga awtoridad. Napilitan si RC na pumayag. Bago siya umalis, dumating si Yuri at bigla siyang inatake. Nakaligtas si RC at tumakas sakay ng kotse habang habol-habol siya ni Yuri. Nauwi ang habulan sa isang tram kung saan naglaban sila ng brutal. Ilang sandali pa, sumakay rin si Lo sa tram, determinado siyang hulihin si RC. Nang makita niya si Yuri, umapaw ang galit niya. Nilabanan niya ang dalawa ng sabay, ginawang parang digmaan ang loob ng tram. Kahit sila ay mas marami, hindi umatras si Lo. Habang nakatutok si Lo kay Yuri, sinamantala ni RC ang pagkakataon, tumalon sa bintana, at ninakaw ang isang motorsiklo ng pulis. Agad na humabol si Lo at sumama na rin si Julia. Lalo pang tumindi ang habulan sa kalye at parke, naglalagay ng mga inosenteng tao sa panganib. Sa gitna ng habulan, nawasak ang sasakyan ni Lo matapos bumangga sa dalawang truck na hamarang sa kanya. Napaligiran siya ng pulis at napilitang huminto. Si Julia na lang ang nagpatuloy, sinusundan si RC patungo sa isang kanal. Doon, nalinlang ni Arsky si Julia at inambush siya mula sa likuran gamit ang baril. Sa kabilang banda, tinanong ni Moss sina Stella at Lo tungkol sa biglaang pagbabalik ni Arsky. Si Stella, natuliro dahil sa gulo, ay wala ng tiwala sa kanya. Naniniwala siyang hindi na siya karapat-dapat na maging asawa o ama. Sinubukan siyang aliwin ni Lo, ngunit malinaw na masyado ng malalim ang sugat. Kasabay nito, dumating si Yuri sa opisina ni Rash, sugatang-sugatan. Inabot niya ang bag na naglalaman ng pera ni Arsky at nangakong gagawin ng kahit ano para kay Rash. Samantala, nakipag-ugnayan si RC kay Moss at nag-ayos ng pagkikita. Pagdating ni Moss, ibinunyag ni RC na bihag niya si Julia. Nangako siyang palalayain si Julia kung papayagan siyang makita ang kanyang anak. Nag-alok din siya ng ebidensyang kayang magpabagsak kay Rash.
Dahil wala nang ibang paraan, pumayag sina Moss at Julia na makipagtulungan sa kanya. Nagplano sila ng isang joint operation kasama ang German police, dahil nagpuslit din ng droga sa Germany si Rash. Ngunit iginiit ni Julia na hindi dapat sumama si Lo, takot siyang patayin ni Lo si Arsky bago magtagumpay ang plano. Kinagabihan, pinalaya ni Julia si Lo at inutusan siyang magtungo sa Spain. Ipinagbawal niya itong sumali sa operasyon sa pangambang mapahamak ito. Ngunit alam niyang kailangan pa rin niya si Lo, lalo't kaibigan din ito ni Cheres. Pagkaraan ng pag-iisip, pinayagan niya itong sumama. Dinala niya si Lo sa workshop ni Sarah, kung saan binago nila ang isang tow truck para maging handang panglaban. Samantala, palihim na nakipagkita si Moss kay Rash para sa isang deal. Ang opisyal na pinagkatiwalaan ni Julia ay nagtatrabaho palalaban sa kanya. Nangako si Moss na isusuko niya si RC kapalit ng tulong para makakuha siya ng mataas na posisyon sa ministry. Ibinente niya sina Julia at RC sa pamamagitan ng pag-leak ng buong plano. Tinanggap ni Rash ang alok. Kinabukasan, tinipon ni Rash sina Yuri at ang kanyang tauhan para salubungin at harangin sina Julia at RC. Nangako si Yuri na hindi siya bibaigo, hindi niya alam na itinuring na pala siyang pabigat ni Rash. Palihim na, inutusan ni Rash ang kanyang mga tauhan na patayin din si Yuri. Samantala, papunta na sina Julia at RC sa border upang makipagtagpo sa German police. Nakasakay sila sa isang armored jeep para sa proteksyon at upang makadaan sa checkpoint. Inutusan ni Julia si Moss na kumbonsihin ang mga gwardya. Hindi niya alam na kasama na ni Moss si Cole, pumipirma ng deal, at naipasa na ang kanilang lokasyon kay Rash. Paglapit nila sa border, umatake ang puwersa ni Rash, suportado pa ng helicopter. Sa matinding putukan, nagsimulang magkaproblema sina Julia at RC. Sa sandaling iyon, dumating si Lo mula sa kabilang direksyon sakay ng kanyang binagong sasakyan. Ang helicopter ay lumipat ng target upang habulin si Lo, nagbibigay ng pagkakataon kina Julia at RC para lumaban. Dahil sa tulong ni Lo, bumagsak ang maraming tauhan ni Rash, karamihan ay nagbanggaan. Nakalusot sina Julia, RC, at Lo, ngunit huli na. Patay na ang buong grupo ng German police, pinaslang ng tauhan ni Rash. Dahil sa pagkakaubos, sumuko silang tatlo. Ibinunyag ni Rash ang pagtataksil ni Moss. Bago pa makareact si Julia, binaril niya ito, ikinagulat ni Lo. Inutusan niya ang kanyang tauhan na barilin sina Lo at RC at itapon ang kanilang mga bangkay. Bago may seguwa ang utos, dumating si Yuri sakay ng kotse. Nabuhay siya, at uhaw sa paghihiganti laban kay Rash. Sa kaguluhan, pinatay ni Yuri si Rash at ang kanyang mga tauhan. Sinamantala ni RC ang pagkakataon upang tumakas. Dali-daling lumapit si Lo kay Julia, na tinamaan sa sikmura. Sa kabutihang palad, nakakasuot siya ng bulletproof vest. Bago siya mawalan ng lakas, nakiusap siya kay Lo na hulihin si RC upang ipaghiganti si Cheres. Agad itong sinunod ni Lo. Nagbanggaan muli sina Arsky at Lo, naghabulan sa syudad habang nakakasira ng mga ari-arian. Natapos ang habulan ng banggay ni Lo ang sasakyan ni RC, na tumilapon sa guardrail at nahulog sa kalsada. Hinailan ni Lo at Julia si RC palabas ng sasakyan at dinala sa harap ng istasyon ng pulis. Nagulat si Moss na buhay pa sila at kunwaring tinanggap si Julia, ngunit alam ni Julia ang katotohanan, kaya binunggo niya ito sa ulo sa sobrang galit. Samantala, sinubukan ni Cole na kawin ang pera ni Rash at tumakas. Pero nandoon na si Yuri, handang tapusin siya. Sa huling sandali, nakaupo si RC sa kustodiya, nagmumuni-muni sa kanyang pagbagsak. Sa pagkakataon lang, nakita niya sina Stella at ang anak nila na dumadaan. Nais niyang lapitan sila, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Tinanggihan siya ni Stella at tumalikod ng hindi man lang lumingon. Iniiwan si RC na puno ng pagsisising hinding-hindi maglalaho. At dyan nagtatapos. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, mag-subscribe ka na idol para updated ka sa susunod na video.